Mga kapuso, isa pang motor tanker ang lumubog sa dagat ng sakop po ng Bataan. Nakumpirma ng Philippine Coast Guard na lumubog ang MTKR Jason Bradley sa barangay Cabcaben sa bayan ng Mariveles ito pong Sabado. Sa isinagawang underwater assessment, may nakita raw na oil sheen kaya naglagay na ng oil spill boom ang PCG. Apparently, this vessel did not clear from the Philippine Coast Guard, from the Bataan Coast Guard Station. So hindi namin alam pa kung saan yung details nito, no? Kung ano pang details meron siya. Kaugnay naman sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, ipinagpaliban muna ang paghigop sa 1.4 million liters na kargang langis niyan. Ayon sa PCG, nadiskubring may tagas ang siyam na valves ng motor tanker. Nakatakdang isil ang mga yan hanggang ngayong araw para masimulan na ang siphoning bukas. Nananawagan naman ng agarang aksyon sa gobyerno ang grupong Greenpeace. Umabot na nila ang oil spill ng MT Terra Nova sa coastline ng Hagonoy, Bulacan. Iniimbestigahan na yan ng PCG. Ang BFAR magsasagawa po ng sampling para matukoy kung kailangang magdeklara ng fishing ban. Magsasagawa naman ng water sampling ang DENR. Update na po tayo sa kahandaan ng ating mga guro sa pagbubukas naman ng klase sa mga pampublikong paaralan matapos ang Bagyong Karina at pinalakas pa nitong habagat. Kausapin po natin si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Magandang umaga, sir, at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Ms. Connie, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kamusta po ang ating first day na para sa mga guro sa pagbubukas po ng klase ngayong araw? Opo, ma'am. Ako po ay nagmo-monitor naman po sa ating mga kasapi sa buong bansa. Generally, okay naman po. So far, wala pa. Siguro dahil maaga pa, wala pa mga untoward reports po. Ako rin naman po kasi ay nandito po sa hearing din sa House of Representatives. Ukol din sa ilang mga panukala sa education sector po. Okay. Sir, meron daw kayong rekomendasyon na ipagpaliban muna yung pagbubukas po ng klase. Ito ho ba'y dahil pa rin dun sa mga eskwelahan na binaha at may mga ginagawa pang evacuation center, sir? Or meron pang iba? Yes, ma'am. Kahapon po namin yan nilabas yung aming apela sa mga mayor. Although Friday pa lang ay nag-recommend na kami sa ating Department of Education na Secretary Sani Angara, sa ating Pangulo, na kung maaari yung klase po dito sa mga areas declared as the state of calamity, Yes, or sir. under the state of calamity declaration, sana man lang ay i-postpone na lang yung klase at least 1 week or those 5. Pero ang ginawa naman po ng DepEd rito ay ibinigay po sa mga LGUs at sa mga DepEd field officials. So far, marami pa rin naman po ng mga LGUs yung hindi po nagdeklara po na wala mo lang pasok ngayon. At ayon sa report ng DepEd, umabot dito sa halos 900 ng mga eskwelahan. But beyond those schools identified by the Department of Education, tuloy po yung klase. So it's a sort of parang hindi naman late yung aming panawagan, pero parang mahirap na po itong actionan ngayon. Tinatanggap naman na po namin yun. Kumbaga water under the bridge po, Ma'am Connie. I see. Alright. Ano hong adjustments kaya ang ginagawa ng ating mga guro sa lugar po na maantala ang pagbubukas ng klase dahil pa rin po sa effect ng Bagyong Karina at habagat? Yan po yan. Actually, Ma'am Connie, yan yung isa naming dahilan para wala nang mga adjustments na kung saan mahirapan yung mga bata at mga teacher. Pwede naman sana natin na suspend. Pero dahil nga hindi naman po tayo napagbigyan, yung mga teachers po ang magdudugtong ng mga kakulangan, yung mga gaps at magpupuno ng mga kakulangan. Siyempre, sa ngayon, may mga eskwelahan po tayo na nagulat na rin po sa atin na may mga teacher na sinasabi sa kanilang mga estudyante at mga magulang. So okay lang, kahit hindi mo na pumasok ngayong araw na ito o bukas or even for the whole week. Kasi naiintindihan ng mga teacher natin yung kalagayan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. And some of those affected ay mga teachers din mismo. Yun nga yung sinasabi namin. Dapat kasi hindi naman na sukatan ng preparedness ng pasukan na yung
yung physical readiness ng school, kundi yung psychological, no? Yes. Physical, emotional, no? And even financial, no? Preparedness din ng ating mga teachers, ng ating mga bata at mga magulang. Kaya malupit na mga adjustments po ang gagawin dito, no? Ma'am Connie, no? But nevertheless, alam mo, very naman ang mga teacher natin, resilient, no? Matyaga, no? Creative, gagawa ng paraan, yun nga yung minsan kadalasan no? May medyo sinasamantala po yan ng mga nasa gobyerno, yung resilience nating mga mamamayan. Alright. Sige sir, marami pong salamat sa inyo pong pakikipanayam sa amin this Monday morning. Maraming salamat din po, Thank you po. At from time to time din, magbibigay po kami ng mga update. Thank you po. Thank you. Yan po naman si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao mula kay Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Na-turn over na sa Department of Environment and Natural Resources ang nahuling buwaya sa Boracay. Sa Iligan City naman, nahuli kam ang pag-araro ng isang SUV sa delivery rider at iba pang sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Hulikam ang pagsulpot ng isang SUV at binangga ang isang kotse sa Iligan City. Sa lakas ng impact, nawala ng kontrol ang driver at naararo ang delivery rider na nakatayo sa tabi ng kanyang motorsiklo. Damay rin ang iba pang sasakyang nakaparada. Patay ang delivery rider. Ayon sa investigasyon ng Traffic Division ng Iligan City Police, mabilis ang patakbo ng SUV dahil may bibiling gamot ang driver nito bago nangyari ang aksidente. Sugatan din ang driver ng sedan, isang estudyante at kasama niya na ginagamot sa ospital. Maghahain daw ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa SUV driver. Nasa kustodiya na siya ng pulisya, hindi na siya nagbigay ng pahayag. Nauwi sa engkwentro ang pag-aresto ng Argao Cebu Police sa isang grupo ng mga hold-upper. Rumisponde sa lugar ang mga pulis matapos may magtip sa presensya umano ng mga armadong lalaki na nagpaputok daw ng baril. Pagdating ng mga pulis, bigla na lang daw namaril ang 3 sospek. Patay ang isa sa mga sospek na nakuna ng baril at mga bala. Ang atong information na nadawat na kining mga tawhan na maghatag og kahadlok dito sa taas, sa kabukiran. Mao na ang atong kapulisan, ang komando nila, ipadayon nato ang operation against these people. Patuloy ang investigasyon. Ikinagulat ng mga residente sa Boracay ang namataang buwaya 50 metro mula sa shoreline at malapit sa isang residential area. Agad naman itong nahuli ng mga miyembro ng MDRRMO at Philippine Coast Guard. Kung mapas kong gabi ang baludbang, pagkabatukan, panago pa siya sa tubig, so kanula siya. So, pulihing, ang ginanong siya sa lambat, damuto na dakpan siya. Naging bululikan na sa dason, aton na lupa, mga residente, kantanan na nagbuligan nandito Na-turn over na sa DENR ang buwaya. Ayon sa PCG, ito ang unang beses na may namataang buwaya sa lugar. Inaalam pa kung saan ito galing. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na agad mag-report kung may mamataang uling buwaya sa lugar. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.